Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Paboritong kapatid. Sundin mo na ako dito sa airport, Insan. Nandito na ako. Wala man lang kasing sumalubong sa akin dito eh. Bilis na. Libre kita ng shots kapag nagkita tayo. Yun ang masayang bungad ni Gabo sa kausap niya sa cellphone habang hila-hila ang maleta nito. Oh, nakauwi ka na pala, Insan. Ba't biglaan naman yata? Saka, bakit hindi mo ipinalam sa mga magulang mo na nandito ka na sa Pilipinas? Kailangan malaman nila tito to. Sagot ni Kyle sa kabilang linya. Hindi na. Alam mo namang may sama ako ng loob sa mga magulang ko hanggang ngayon eh. Iniisip lang nila pareho yung kapatid ko. Di mo lang nila ako naalala. Maski tawag nga sa Dubai, wala eh. Yun, wag na, hayaan mo na lang. Seryosong turan niya sa kaibigan. Tagal ko na din palang walang balita kina tita, no? Saan na nga pala sila nakatira ngayon? Tanong nito sa kanya. Yun nga, Insan, hindi ko alam. Parang kinalimutan nata nila na may isa pa silang anak eh. Dinibdib ni Gabo ang sinabing yon. Sino ba ako sa kanila? Ay, oo nga pala. Isa lang pala akong di hamak na panganay na nagpapagod kumayod at maging breadwinner nila. Sarkastikong saad niya. Ayos lang yon, Insan. At least, nagpapadala ka naman sa kanila, di ba? Oo nga, pero alam kong di naman nila na-appreciate yung paghihirap ko eh. Dahil mas pinapaboran nila yung isa nilang anak. Mapakla niyang sagot kay Kyle. Umuwi muna ako ngayong Semana Santa at kinancel yung contract ko. Gusto ko ding makapagpahinga eh. Ano tara, Tagaytay tayong dalawa, Insan. Asus! Mas unahin mo na yung magulang mo at kapatid mo, Gabo. Di ba? Gastos mo naman yung plano ninyong Tagaytay trip. Magbanding kayong apat. Tsak, mapapalapit sa iyo yung mga magulang mo. Advice ng pinsan nito sa kanya. Di bali na. Nung mag-aya nga ako dati sa kanila na magtutur kami sa Ilocos eh. Umayaw ba naman? Busy daw. Pero kamukat-mukat mo eh. Mas pinuburan pa nila yung Trixie sa Enchanted Kingdom at Star City. Aba, nakakababa kaya ng pride, Kyle. Ayun, di ako sumama sa sobrang sama ng loob ko sa kanila. Baka kapag ako nag-aya eh, nako, tatanggihan lang nila yun. Umiling-iling na sabi niya. Oh, sige, Insan. Sama ako sa Tagaytay trip mo na yan. Basta, sagot mo lahat ha. Oo naman, Insan no. Uy, punta mo na ako dito. Nangangalay na ang mga paa ko. Oo, ito na. On the way na ako. Ibinaba ni Gabo ang tawag. Naupo muna siya sa waiting area habang hinihintay ang pinsan. Mailap sa binata ang pagmamahal ng mga magulang. Simula kasi noong mga bata pa lang sila ni Trixie, lagi na siyang nasa ibaba. Panganay si Gabo at bunso naman ang nakababata niyang kapatid na si Trixie. Noong siya pa lamang ang anak ng mga magulang niya, sa kanya lang nakatuon ang atensyon ng mga ito. Ayos na sana, pero nang magdalang tao ang kanyang ina, doon na siya naging patapon sa kanyang ama't ina. Ginawa niya naman ang best niya upang mapansin ng mga magulang. Noong nag-aaral nga sila, nakakaramdam na siya ng inggit kay Trixie. Dahil siya itong may nauuwing karangalan noong grade 6 ito, pero kung aling si Trixie pa ang wala, ito pa ang binubuhusan ng atensyon ng kanyang ama't ina. Laging ang sinasabi sa kanya ng mga magulang na, Kaya mo yan mag-isa, Gabo. Malaki ka na. Itong kapatid mo eh, maliit pa lang. Kailangan ng mahigpit na pag-aaruga at pag-aalaga. Maya-maya, dumating na ang pinsan niyang si Kyle. Ang tagal mo naman, Insan. Ibak na ako eh. Oh, eto, pamasahe at pang chika babe mo. Tara, sa Paddy's Point tayo. Inabot ni Gabo kay Kyle ang 1,000. Kinuha din naman yun ng binata. Naku, kulang ito, Insan. Dagdagan mo naman ng 2,000. Uy, grabe siya oh. 1,000 na lang. Yan na lang laman ng wallet ko eh. Magwe-withdraw pa ako mamayang hapon sa ATM. O siya, magpara na tayo ng jeep. Napakakuripot mo talaga. Dami naman pera pero gusto jeep. Saad ni Kyle. Bilisan mo, Insan. Mukhang uulan pa yata ng malakas oh. Nagpapanik na sabi niya sa pinsan. Eto na, wala naman ako makakitang biyaheng ko ba eh. Mag-taxi na lang kaya tayo. Suwestyon ni Kyle. Ha? Taxi? Wag,
Ang mahal-mahal ang singilang metro nun, no? Naku, choosy ka pa. Big time ka na nga eh. Dubai-Dubai ka pa dyan. Hala, hinggit naman tong pinsan kong kahawig ni Alden Richards, oh. Nambola pa ito. Pinsan kong kahawig ni Daniel Padilla. O sige na, magbulahan pa tayo. Next month, sumama ka sa akin sa Dubai. May re-recommenda ako sa yung trabaho dun. Masayang sabi niya dito. Sige. Pero sana, pati din yung kapatid mong si Trixie isama mo. Oh, ba't na naman napunta sa kapatid ko? Ikaw family stroke na ba yan? May nararamdaman ka ba sa kapatid ko? Uy, wala no. Sa akin lang naman eh. Pinutol niya ang susunod na sasabihin ng pinsan nang maramdaman niyang papayuhan siya nito tungkol sa kapatid. Kyle, hindi na magiging malapit ang loob ko kay Trixie. Saka, wag na nga natin siya pag-usapan. Mag-enjoy na lang tayo sa bar na pupuntahan natin. After this Paddy's Point, hanapan mo ako ng kondo. Doon muna ako mananatili pansamantala habang hindi pa ako nagdudubay uli. Saad niyang muli. Oh, sige na nga. Oh, ayan. May biyaheng pakubaw na. Tara, paparahin ko na to Sumakay na ang dalawa sa jeep. Habang lulan sila ng sasakyan, iniisip ni Gabo ang kapatid niya. Kailan ko ba huling nayakap si Trixie? Pero nang maalala niya na paborito ito ng mga magulang niya, umusbong ang galit niya sa ulo. Yak, bakit ko ba iniisip to? Biglang kumidlat at nakita niya sa upuan ng jeep sa harapan niya si Trixie. Kinusot niya ang mga mata. Nang idilat ito, wala naman. Para bang pinaglalaruan siya ng kanyang nakikita. Pagkarating sa Paddy's Point, tumagay silang dalawang magpinsan. Nagsaya sila hanggang sa malasing. Naunang bumagsak si Gabo pero di naman gaanong kalakas ang tama ni Kyle. Kaya inakay siya nito. Nanlalabo ang paningin ni Gabo. Halos maduwal na din siya sa kasusuka. Insan, yan Trixie na yan. Matagal na ako nagtitimpi dyan eh. Gusto ko lang siyang mawala. Para ako na yung paboritong anak ni na mama at papa. Tuluyan ang sumuka ng malala si Gabo. Nagkalat siya sa sahig ng bar. Nilinis yun ng janitor. Pasensya na po kayo Ngayon na pong bahala dyan, Manong. Pupunta ko lang tong pinsan ko sa CR. Mukhang magkakalat na naman po ito ng lugaw. Insan, pakisabi kay Trixie mamatay na siya. Uy, Insan, tumahimik ka na nga muna. Ayoko nang makita yung pagmumukha niya. Kuya? Trixie? Napakunot-noo siya sa nasilayan. Nasa harapan niya ang kapatid niya. Puting-puti ang mukha. Ganun pa din ang itsura nito noong bata pa lamang ito. Hindi pa din nagbabago. Parang may kakaibang sakit. Kuya, kung hindi mo lang alam na miss na kita. Bakit ka nandito? Hindi ka pwede dito, Trixie. Kakaitin mo ba lang Kuya, totoo ba yung mga sinasabi mo? Na gusto mo na ako mamatay? Umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang panaghoy ng kapatid. Kumalas si Gabo mula sa pagkakaakay kay Kyle. Hindi totoo yun, Trixie. Lasing lang ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Palusot niya. Kuya, hindi mo ko man. May inim ka ba lang galit sa akin? Bakit, kuya? Bakit? Hindi totoo yan. Mahal kita, Trixie. Mahal na mahal. Uy, Insan! Tinapik-tapik siya sa pisngi ni Kyle. Anong mahal mo si Trixie? Nabura ang tama ng alak niya sa tinanong ng pinsan. Kung tama na kaya yung pamilya mo, hindi naman halata na miss mo na sila lalo na si Trixie. Bumangon siya mula sa kama. Ano bang nangyari? Napasa po siya sa ulo. Bakit ang liwanag na? Insan, tanghali na. Anunsyo nito sa binata. Ano? Tanghali na kagad? Ang bilis naman nun. Lubos ang pagtataka na umiral sa kanyang utak. Grabe, kung hindi pa kita inalis sa lugar na yon, napagkaamalan ka ng nasisiraan ng utak ng mga tao doon. Bukang bibig mo na naman palagi yung pangalan ng kapatid mo eh. Pinagkaamalan ngang ex mo siya. Nasukaan mo pa yung bouncer.
Pahayag ni Kyle. Ha? Nasaan na ba ako? Tanong ni Gabo habang sinasabunutan ng sariling buhok. Nasa kondo ka ng kaibigan ko. Ha? Talaga? Oo, di ba sabi mo nga hanapan kita ng kondo? May sinabi ba akong ganun? Ay nako, ikaw talaga Insan oh. Sa sobrang kalasingan mo kagabi at inggit mo dyan sa kapatid mo, pati pag-uusap natin nakalimutan mo na. Si Trixie ba? Trixie? Oh, di ba Gabo? Are you with me? What's your name? My name? Ha! O di ba? Kalutangan at its finest. Sorry na, Insan. Hindi kasi ako mapalagi sa napanaginipan ko eh. Si Trixie. Oh, anong meron ba kay Trixie? Paulit-ulit ko siyang nakikita. Yung kagabi nga, Insan. Ewan ko kung dulot ba ng kalasingan ko yun pero nakita ko siya, Insan eh. Sus! Halusinasyon mo lang yun. Mabuti talaga kung puntaan mo na sila. Napakamot ng ulo si Gabo. Hindi ko nga alam kung saan nakatira pamilya ko eh. May impormasyon ka ba tungkol sa kanila, Kyle? Tanong niya sa binata. Yun lang. Matagal na akong walang balita sa mga magulang at kapatid mo. Pero, di bale, kakakalap ako ng impormasyon kung nasaan nga sila. Sagot ni Kyle. Hindi na sumagot si Gabo. Iniisip pa din niya si Trixie. Kumukulo talaga ang dugo niya sa tuwing makikita niya ang kapatid. Pero ibang-iba ang nararamdaman niya noong napanaginipan niya ito at nakita niya sa bar. Parang kinukurot ang puso niya. Kumusta na kaya si Trixie? Wala sa wisyo niyang sabi sa sarili sa baybawi. Ha? Ano bang pinagsasabi ko? Galit ako kay Trixie. Huy, Gabo, magtino ka nga. Kinamumuhian mo siya. Bakit ka ba nag-aalala sa kanya? Hahanapin kong pamilya ko para lang kay mama at papa, hindi para kay Trixie. Umiling siya sa sinasabi. Nagpaalam na din di kalaunan si Kyle sa kanya. Nangakong pinag-iisipan niya kung itutuloy ba niya ang planong hahanapin ng mga magulang kung saan ito nakatira. Pero pinal na ang desisyon niya na hanapin ito. Pwede naman siyang manirahang mag-isa, maging independent. Pero iniisip niya ding kundi dahil sa mga magulang niya, wala siya sa kinatatayuan niya ngayon. Hindi siya makakapag-abroad at magiging matagumpay sa tinatahak na landasin. Buong maghapon lang si Gabong nanonood sa kondo niya, doon sa flat screen TV ng mga pelikula na may kinalaman sa Holy Week. Passion of the Christ, Ten Commandments at kung ano-ano pa. Hindi na niya kinaya ang antok. Naidlip na din siya, di kalaunan. Sa puntong yon, napanaginipan na naman niyang muli si Trixie. Nakangiti lang sa kanya. Parang may sinasabi pero hindi niya naman maintindihan. Sa sumunod na senaryo, ipinakita sa kanya ng kanyang mga magulang. Habang yakap-yakap ang batang si Trixie, nakaramdam ng paninibugho si Gabo. Nilapitan niya ang tatlo. Tangkang yayakapin din niya ang kanyang mga magulang ngunit bigla itong hinangin. Nabura na lamang yun sa kanyang paningin. Ang tanging bumungad na lamang sa kanya, ang isang malaking bahay. Isa yung ancestral house na matatagpuan sa Batangas. Ha? Parang alam ko ito ha. Lalapitan na sana ni Gabo ang lumang bahay na yon nang magbago ang paligid niya. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Makailang ulit siyang napaihip-buga. Tagaktak ang kanyang pawis. Kinuha niya sa ibabaw ng tukador ang bote na naglalaman ng malamig na tubig. Tinungga niya yung bago niya dinukot sa bulsa ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ni Kyle. Inilagay sa tenga ang aparato. Nagring muna yon at nag-feedback. Saka sumagot ang nasa kabilang linya. Oh, Insan. Ano, bakit? Napatawag ka? Insan, parang alam ko na kung saan sila nakatira. Tara, pumunta ka dito, samahan mo ako. 3 biyahe sila bago nila marating ang Lipa, Batangas, kung saan nila matatagpuan ang isang ancestral house. Pinaghihinalaang dito nakatira ang kanyang pamilya. Nagtanong siya sa mga residenteng nakatira doon. Sabi ng isang matandang babae, isang caretaker sa ancestral house, umalis daw ang 3 tao sa lumang bahay na yon. Baka matatagalan bago sila dumating. Hindi naman mapakali si Gabo. Para bang dito siya dinadala ng kanyang kuryosidad sa pamilya niya. Kyle, Insan, iwan mo na muna ako dito.
sabi ng binata sa kanyang pinsan. Ha? Bakit ka magpapaiwan? Di ba sinabi naman ni Manang na wala dito yung family mo? Saka na natin sila hanapin. Balik na tayo sa Cavite. Pag-aaya ni Kyle. Hindi, insan. Hihintayin ko sila. Ha? Anong hihintayin? Wala ka nang mahihintay dito, insan. Kyle, pwede ba? Tatawagan na lang kita kapag may kailangan na ako sa'yo. Wala na lang nagawa si Kyle kundi ang umalis. Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi ah. Tinanguan niya ang pinsan. Salamat sa paalala, insan. The best ka talaga. Nag-high five ang dalawa, niyakap ang isa't isa at saka umalis si Kyle. Pinasok na niya ang lumang bahay na yon. Malakas na hangin ang dumampi sa kanyang balat ng mga sandaling yon. Nagsitayuan ang mga balahibo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Umikot ang ulo niya, para bang may dumaang kung ano sa kanyang likuran. Pero wala naman siyang nahagip na kakaiba sa paningin. Nababalutan ng agiw ang kisame. Ang mga kagamitan na nandoon, lumang-luma na. Para ring amoy nangangamoy patay na daga sa buong bahay. Nagulantang si Gabo sa isang malakas na sigaw sa gawing kusina. Tumalima ang binata patungo doon. Lagi na lang ako! Ako! Ano ba ako sa pamilyang to, ha? Mama at Papa, ano ba ako sa inyo? Bakit niyo ako ginaganito? Isang pamilyar na boses yun ng kanyang mismong sarili. Nadatnan niya ang kahawig niyang dinuduro-duro ang mga magulang niya, habang may hawak na spatula ang isang ginang, at nakaharang naman ang isang may edad na lalaki sa kanya. Pagod na ako, pero ano? Yung mongoloid na yon ang palagi ninyong pinapaboran. Isang malakas na suntok galing sa kanyang ama ang nagpatumba kay Gabo sa sahig. Bigla niyang nasa po ang dumudugong bibig. Dinuro siya ng kanyang ama. Wag mong tatawaging mongoloid ang kapatid mo, hayop ka! Tangka pa sanang ipapatikim muli ng kanyang ama ang sapak nito, pero pinigilan na ito ng asawa. Tama na, Ernesto! Tama na! Hindi naman nagpasindak si Gabo sa kanyang ama. Tumayo siya at walang pagsidla ng galit na lumabas sa kanyang dibdib. Ang sa akin lang naman, Ma, Pa, intindihin niyo din ako. Hingi nga kayo ng hingi sa akin eh. Walang-wala na ako. Gustong-gusto kong mag-abroad pero hindi ko magawa dahil iniisip ko kayo. Iniisip ko yung mga pangangailangan nating lahat. Kumawala na sa dibdib niya ang gustong ilabas sa mga magulang. Anak, hindi namin alam na. Hindi mo talaga alam. Pinutol ni Gabo ang susunod na sasabihin ng ina. Kaya kahit hirap na ako, tinitis ko pa rin para sa inyo. Pinalis ni Gabo ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Inalis na din niya ang uhog na lumalabas sa butas ng kanyang ilong. Kumalma naman ang ama ni Gabo. Akma sana siyang hahawakan pero tinabig ito ng binata. Umalis siya na waring kinasusuklaman niya ang mga magulang. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo naman ako. Huwag niyo namang ipamukha sa akin sa pamamahin na ito na wala akong kwentang tao. Para bang hindi niyo ako nakikita eh. Para bang isa lang akong multo sa paningin ninyo. Anak niyo rin naman ako ah. Bakit yung Trixie na lang yan palagi ang pinagtutuunan niyo ng pansin? Pa, yung mga binibigay ko sa inyong pera, bakit niyo naman pinatataya sa walang kakwenta-kwentang sugal na yan? Tulungan mo naman ako. Pa, Ma, tulungan niyo din ako. Isang pamilya tayo. Isipin niyo din naman yung nararamdaman ko. Ubod ng lakas siyang humahagulgol. Kung kanina, pinilit ni Gabo tumayo mula sa pagkakasalampak matapos ang pagsapak ng kanyang ama sa muka, ngayon mas nanghina siya sa isiniwalat na emosyon na namuo sa kanyang dibdib. Napalood na lamang siya at iyak ng iyak. Walang katumbas na sakit ang kanyang nararamdaman noong mga panahong yon. Natameme ang ama ni Gabo. Samantalang ina naman ito pailing-iling. Hindi nito nagustuhan ng mga lumalabas sa kanyang bibig. Anak, alam mo namang may Down syndrome ang kapatid mo, hindi ba? Kailangan siyang mas tutukan. Kailangan namin siyang tutukan ng atensyon. Kasi may kakulangan siya. May kapansanan. Unawain mo din naman sana ang kondisyon ni Trixie, anak. Kung iniisip mong may paborito kami sa inyo ng papa niyo, wala, para sabihin ko sa iyo, pantay-pantay kami ng pagtingin sa inyo. Wala kaming pinapaboran sa inyo dahil mahal na mahal namin kayong dalawa. Umiyak na napahagulgol na din ang kanyang ina.
Patawarin mo kami, Gabo. Kung nagkulang kami sa iyo ng ama mo, huwag mo naman sanang pairalin sa puso mo ang inggit, anak. Kahit kailan, hindi ka namin kinalimutan. Huwag mo sanang isipin na hindi namin Hayaan mo na siya, Esmeralda! Pinutol ng ama nito ang susunod na sasabihin ng kanyang ina. Huwag na nating ipagdikdikan sa kanya na wala tayong pinapaboran kasi hindi niya tayo maintindihan. Ang taong inggit hindi kailanman nakakaunawa. Sa katunayan, mas makitid ang utak ng mga inggitero at inggitera kaysa sa tunay na may kapansanan. Saad pa ng ama nito. Hindi namin kailangan ng tulong mo o sustento. Ang taong mapanumbat ay taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nahinto sa paggagulgol si Gabo. Muli siyang tumayo ng nakataas noo. Hindi po sana ako magkakaganito kung noon pa lang pinaramdam niyo sa akin na buo ang pagmamahal ninyo. Isang malakas na sampal naman ang pinalasap sa kanya ng kanyang ina. Ang hirap mong umintindi, anak. May sama ng loob ka pala sa amin. Dapat noon pa lang, sinabi mo na sa amin ang iyong nararamdaman. Dahil manhid kayo! Napamaang pareho ang mga magulang niya nang sagutin niyang muli ang mga ito. Nasaan ba ako sa bahagi ng puso niyo? Nasaan? Mama, Papa, Kuya, away kayo. Pare-pareho silang napalingon ng magising ang may Down syndrome niyang kapatid. Nasa 15 years old na si Trixie, pero ang isip nito parang bata pa din. Sa edad na 5 taong gulang. Mama, Papa, Kuya, huwag kayo away. Bad po yun. Bad. Saway nito sa pamilya at umiiyak ng umiiyak. Baby, hindi kami nag-aaway. Tahan na, baby. Lumapit ang ama't ina ni Gabo kay Trixie. Pilit nilang pinapatahan ang nakababata niyang kapatid. Nanibugo na naman ang binata. Sinigaw niya sa isip na, kung hindi niyo ako kailan mamahalin, pues hindi ko na din kayo kailangan. Nag-alsabalutan siya ng mga panahong yon. Umalis na sa lugar na yon at nagbagong buhay na mag-isa. Tinapos niya ang naudlot niyang pag-aaral sa kolehiyo. Matapos noon, inasikaso na niya ang kontrata para lumipad sa ibang bansa upang doon na magtrabaho. Kahit itinakwil na siya ng mga magulang, nagpapadala pa din ang binata dito. Naaalala niya kasi ang sinabi ng ama niya na wala siyang utang na loob. Bumalik na sa kasalukuyan ang diwa ni Gabo. Nangihinang napalood muli si Gabo sa kanyang nasaksihan sa kanyang nakaraan. Lumuha muli siya. Hindi niya mawari kung bakit niya yun nasaksihan sa kanyang harapan. Gayong sa ibang bahay nangyari ang makapigil hiningang eksenang yun. Pero para bang may ipinapahiwatig sa kanya na hindi maganda. Nanatili siya sa ancestral house habang hinihintay kung mayroon uling magpapakita sa kanya. Tumagal ng 2 oras, walang kakaibang aparisyon, gunita o pangitain ang kanyang nasaksihan. Dinalaw na si Gabo ng antok. Pinagbigyan niya ang antok na yon at di kalaunan siya'y pumailalim sa malalim na pagkakatulog. Napanaginipan na naman niya si Trixie. Isang senaryo ang lumitaw sa kanya noong mga bata pa sila. Kuya, laro tayo. Tayo laro, Kuya. Ayan sa kanya ni Trixie. Mga nasa edad 15 na si Gabo noon, habang si Trixie naman ay nasa 7 years old. Ano ka ba? Doon ka! Itunulak niya ang kanyang kapatid. Bumagsak si Trixie sa may sahig. Nababagay ka dyan! Isa kang patabon! Isa kang basura! Pumalaho ng iyak si Trixie. Hindi po ako basura, Kuya. Hindi basura! Dinaluhan ng may Down syndrome niyang kapatid ng mga magulang nito. Ilang ulit siyang sinisit pinagalitan ng kanyang ama't ina sa ginawa niya sa kapatid. Hanggang sa napabaligwas siya. Huminga siya ng malalim, makilang ulit, nang bigla siyang mapabangon sa isang kakaibang panaginip. Basura! Lumabas si Gabo at naghanap ng trash can bin. Inilibot niya ang paningin sa bakuran. Ayun! Nang makita niya yon, kaagad inalis ng binata ang laman ng basurahan. Inisa-isa niya ang mga laman ng basurahan. Maliban sa tuyong dahon, nangangamoy na diaper na may lamang tae at amoy ihi, saka puro balat ng candy, isang pink na underwear ang kanyang nahanap. May bahid ng dugo ang pink panty na yon.
Nang suriin niyang maigi kung kaninong underwear na yon na puno ng mantsa ng dugo, napasapo na lamang siya ng bibig at gulat na gulat. Hindi maaari ito. Kay Trixie ito ah. Nakita niya sa panty ang borda ng pangalan ni Trixie. Lumingalinga siya at ibinulsa ang panty ng kapatid. Bakit nandito yung panty ni Trixie? Anong ibig sabihin nito? Pumasok siyang muli sa ancestral house. Amoy patay talaga. Umakyat siya sa second floor. Hinanap niya ang umaalingasaw na amoy. Pinasok niya ang isang kwarto. Magulong-magulo ang silid na yon na parabang dinaanan ng isang malalang kalamidad ang laman ng silid. Lumipad ang mga mata niya sa isang picture frame. Ang nasa larawan ay isang lalaki at may kalong-kalong na sanggol. Katabi ng lalaking yon ay isang matanda. Tila pamilyar kay Gabo ang babae at ang matandang yon. Nangalinsag ang mga balahibo ni Gabo nang malaman niya kung sino ang babae at ang matandang babae. Hindi niya lamang matukoy kung sino yung sanggol na kalong-kalong ng lalaki na nakabalumbon ng puting tela. Nasa labas siya. Isang anas ang narinig ni Gabo sa puno ng kanyang tenga. Papatayin ka niya. Mag-iingat ka, anak. Mag-iingat ka. Doble kumpara sa nauna ang kilabot na kanyang naramdaman sa bulong na yon ng isang babae. Tumingin si Gabo mula sa bintana ng second floor. Nandoon sa labas ang matandang caretaker ng ancestral house. Parang may kausap ito sa cellphone. Dahan-dahan bumaba si Gabo upang hindi siya makalikha ng ingay. Pinakinggan niya ang pag-uusap ng matandang caretaker na babae sa misteryosong nasa kabilang linya. Dispatchin mo na yang mga ebidensyang nandyan. Baka mayari pa tayo kapag pinatagal mo pa yan. Utos ng lalaking kausap na matandang caretaker. Baritong-barito ang boses noon. Parang kaboses ng kanyang ama. Si Papa? Sige, boss. Sagot ng matanda. Huwag muna. Biglang nagbago ang desisyon ng kausap na matandang caretaker. Biglang kinutuban si Gabo. Unti-unting nanalaytay sa kanyang mga ugat ang takot na noon lamang niya naramdaman sa tanang buhay niya. Bakit naman po? Unahin mong dispatchahin si Gabo. Napasa po siya sa kanyang bibig nang madinig ang kanyang pangalan. Magiging balakid na siya sa ating plano. Totally, nandyan na din naman siya. Siya na ang idispatcha mo. Sige po, masusunod po, boss. Napasilip ng kaunti si Gabo sa labas. Kinuha ng matandang babaeng caretaker ang isang pala na nakatusok sa gilid ng garden. Maingat siyang umakyat sa itaas upang tumakas sa lumang bahay na yon. Hindi na siya magiging ligtas doon. Kinuha niya ang naiwang bag na nasa magulong kwarto. Isinukbit niya yon sa kanyang likuran. Pababa pa lamang siya nang bumungad sa kanya ang matandang babae. Pasan-pasan ng palang panghukay. Saan ka pupunta? Nanlilisik ang mga mata nito at ngumisi ng nakakatakot. Umatras si Gabo pabalik sa itaas. Nagmamadali siyang umakyat. Wala ka nang mapupuntahan! Humahalakak ang matanda. Pumuno ang nakakarinding taong yon sa lumang bahay. Wala naman din siyang mapuntahan, kaya hinarap na niya ang matandang caretaker. Buong lakas niyang inundayan ito. Natumba agad ang matanda, subalit hindi naman nagpatalo ang matanda. Hinataw nito ang mga binti niya. Napaluhod siya. Kasunod na hinataw din siya sa ulo. Bumagsak siya sa sahig at hilong-hilo. Mamamatay ka na! Bumuelo ang matanda na ihahato sa kanyang ulo ang pala. Pero nasipa niya ang matanda sa tiyan. Nawalan ng balanse ang katawan ng matanda. Nakakuha ng pagkakataon ng binata. Dinampot niya ang gamit sa panghukay. Hinampas niya ng malakas na ulo ang caretaker. Sinigurado niyang hindi ito basta-basta magigising kaya pwersado ang kanyang hataw. Nagkaroon ng sugat sa ulo ang matanda. Dinampot niya ang bag. Isinukbit yon sa likuran. Tatawag ako ng pulis. Nahinto siya sa pagakbang nang matunghayan na naman niya ang isang senaryo. Nadatnan niya mula sa gunita ang patay na katawan ng kanyang mga magulang. Parehong may gilit sa leeg ang ama't ina niya. Dilat ang mga mata, nakahandusay. Tumatagas ang dugo sa ulo. Tila pinalo ng matigas na bagay.
Nakaibabaw ang patay na katawan ng kanyang ina sa kanyang ama. Nakarinig si Gabo ng pag-iyak. Tila humihingi ng tulong. Kuya, wag po! Wag po! Hindi ba gusto mo makipaglaro? Tara dito sa akin. Dito ka kay kuya. Niyapos ng misteryosong lalaki si Trixie. Nagpupumiglas naman ang may Down syndrome niyang kapatid sa lalaki. Nang gagalaiti siya nang nilamas ng lalaking yun ang dalawang malulusog na bundok ng kanyang kapatid na may kapansanan. Hayop ka! Sinubukan niyang daklutin ang suot na kamiseta ng lalaki pero tumagos lamang ang galit niyang kamay sa lalaki. Hindi ba ganito ang ginagawa sa mga Barbie? Hinubaran? Bulong ng lalaki kay Trixie. Mas pumalaho ng pag-iyak ang kaawa-awa niyang kapatid. Tinakpan ng lalaki ang bibig ni Trixie. Bagyang hinubad din ng lalaki ang underwear ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay hinalay niya ang kawawang bata. Paulit-ulit nito yung ginagawa. Galit na galit si Gabo sa kalapastangan ng paggalaw nito sa puri ni Trixie. Wala naman siyang magawa kundi ang sumigaw sa galit. Habang patuloy sa kanyang ginagawa ang lalaking yon sa may kulang-kulang na 18 anyos niyang kapatid. Maawa ka! Itigil mo na yan! Itigil mo na! Sigaw lang siya ng sigaw hanggang sa maubos ang enerhiya niya. Pawis na natapos ang lalaking yon. Narinig pa ni Gabo ang mga palahon ni Trixie bago siya patayin ng gagong humalay sa kapatid niya. Sinaksak nito sa liig si Trixie. Tumatawa ng malakas ang lalaki. Kahit nalagutan na ng hininga at pumupuslit ang masaganang dugong lumalabas sa leeg ng dalaga, tawa lang ng tawa ang lalaking yun. Tinulungan ng matandang babaeng caretaker ang misteryosong lalaki na iligpit ang bangkay ng kanyang mga magulang. Isinakay sa pulang kotse ang bangkay ng kanyang mga magulang. Ang katawan naman ni Trixie ibinaon sa likuran ng bakuran ng ancestral house. Pinalagutok ni Gabo ang mga daliri niya sa kamao. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko at sa mga magulang ko! Namalayan na lamang niyang natapos na ang senaryong yon nang matagpuan ng walang malay na katawan ng matandang babae. Dinampot niya ang pala. Balak niyang durugin ang ulo ng matanda. Pero hindi niya magawa. May malambot pa din sa kanyang puso. Kahit isa itong mamamatay tao. Batas na nga hatol sa'yo. Nilaglag niya sa sahig ang gamit na panghukay. Naglikhayo ng matinis na tunog. Denial niya sa kanyang cellphone ang 999. Nagring lamang yon pero napabalikwas siya ng lingon sa gulat. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nabitiwan niya ang aparato. Ano? Tatawag ka ba sa mga polis? At unti-unting binago ng lalaki ang kanyang boses pabalik sa kanyang tunay na tinig. Ano? Ayos ba yung ginawa ko? Tinutukan siya ng baril. Nagsalubong ang kilay niya sa salarin. Hayop ka! Pati may kapansanan dinamay mo? Oh, bakit? Bigla ka yatang nagbago ngayon, Gabo, ha? Akala ko ba'y inggit na inggit ka sa kapatid mo at gusto mo siyang mawala? Yan, tinupad ko na ang matagal mo nang gusto mong mangyari. Patay na siya! Nanginginig ang loob niya sa galit. Gusto ni Gabo na sugurin ang suspect pero baka kalabitin nito ang gatilyo. Oh, bakit ka ba nakasimangot? Hindi ba tama ako, ha? Tumawang muli ang salarin. Hindi bale, magkakasama din naman kayo ng mga magulang mo eh. Di ba? Sabi ko naman sa'yo na magba-abanding kayong tatlo sa Tagaytay. Doon ko kasi itinapon ang bangkay ng mga magulang mo. Isusunod na lang kita. Hayop ka, Kyle! Wala kang kasing sama! Bakit mo ba ito ginagawa sa amin? Anong ginawa namin sa iyo? Lumabas na ang usok sa dalawang butas ng ilong ni Gabo. Napaka-immature mo kasi pinsan eh. Saka isa pa, bakit ka magalit na galit sa akin? Eh ampun ka lang naman. Nawala ang tama ng pagkamuhi ni Gabo sa ulo sa kanyang narinig. Ha? Anong sinabi mo? Bingi ka ba, insan? Ang sabi ko, ampun ka lang. Kaya pinsan-pinsanan lang kita. Hindi ka tunay na anak ng mama at papa mo. Halos pinagsakluban siya ng langit at lupa sa nalaman. Lubha siyang nanghina sa mga nadiskubre niya sa kaharap. Paano mong nasabi? Paano ko nasabi? Dahil ako ang tunay na anak ng kinikilala mong mga magulang mo ngayon. Pagsisiwalat pa ni Kyle sa kanya. Ha? Bakit?
Hindi ka makapaniwala, no? Dahil lang sa itsura kong pinaglihiyata ko sa isang palaka, kaya nila ako iniwan sa may bangketa. Isang mayamang pamilya ang kumupkup sa akin. Mabuti na lang ganun. Pinalakit inalagaan ako. Pero habang lumalaki ako, ang pamilya ko na yun ang tumulong sa akin para baguhin tong itsura ko. Pero kita mo naman ang pagkakataon, no? Ang mami ko, kapatid pala ng mama mo na tunay kong ina. Pahayag pa nito. Kung napansin mo dati na ilag si mami kay mama mo, matagal na palang mainggit ang mami kay mama. And guess what? It is such a coincidence. Cause lang din pala yun ng favoritism kina lolo't lola. Humalakhak muli si Kyle pero bumalik sa dati ang pagkaseryoso nito. Alam mo, Gabo, swerte ka pa nga eh. Mas pinili ka ng tunay kong mga magulang kaysa sa akin na tunay na anak nila. Ako dapat ang may karapatang mainggit dahil minahal ka nila kaysa sa akin. Nung mamatay ang parents ko sa isang aksidente, ikaw lang naging sandalan ko. Alam mo, galaiting-galaiti na akong patayin ka. Pero hindi ko magawa eh. Kasi parang kapatid na din ang turing ko sa'yo. Pero ngayong alam mo na ang buong katotohanan, oras na para ipasundo kita kay kamatayan. Wag! Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril sa buong ancestral house. Napahawak si Gabo sa kanyang dibdib. Siguro tanggap na ni Gabo ang kanyang kapalaran. Gaya ng mga panahong pinaglaruan siya ng kapalaran na naayon din sa totoo niyang pagkatao. Napapikit siya ng sunod-sunod na may pumutok. Nang ilang segundong walang tumatamang bala sa kanyang katawan, dumilat siya at nabigla sa natunghayan. Nakaharang ang caretaker na matanda kay Kyle habang nakatutok sa kanya ang baril ng mga pulis. Hindi! Lola! Dugo ang bumagsak sa sahig ang matandang caretaker. Tulala lamang si Gabo sa nasaksihan habang pinupusasan si Kyle ng mga otoridad. Ayos lang po ba kayo, sir? Tanong sa kanya ng isa sa alagad ng batas. Tumango si Gabo pero hindi siya sigurado kung ayos lang siya gayong wala naman siyang gaanong pinsalang tinamo sa katawan. Mas marami sa mental at maging mismo sa emosyonal sa lahat-lahat ng nalaman niya noong araw na yon. Nakulong si Kyle matapos itong aminin ng salang pagpatay sa mga magulang nito at sa kapatid nitong si Trixie. Inamin din itong gumagamit ito ng mataas na uri ng ipinagbabawal na gamot. Matagal na din pala nitong pinagnanasaan ng isang may Down syndrome na si Trixie. Natagpuan ang patay na katawan ni Trixie sa may bakuran. Doon ito inilibing ni Kyle matapos itong pagsawaan at pagsasasaksakin sa leeg, habang ang katawan ng mga magulang nito ay natagpuan pa sa may Tagaytay. Doon din sana balak itago ang lahat ng ebidensya laban kay Kyle, kung hindi lang sa pagpapakita ng kapakapatid niyang si Trixie ng mga clues upang malaman na patay na nga ang mga ito at kung sino ang salarin. 2 buwan nang lumipas ng dalawi ni Gabo ang libingan ng mga magulang at ng kapatid niyang si Trixie. Hindi na pala katakataka, Mama at Papa, kung bakit hindi niyo ako pinagtutuunan ng pansin noon dahil hindi niyo pala ako tunay na anak. Ang lakas ng loob ko na mainggit kay Trixie. Wala naman pala akong karapatan. Nalaglag ang mga luha ng binata sa magkatabing puntod ng mga itinuturing niyang mga magulang. Napaka-bless ko na din po pala. Gaya nga na sinabi ni Kyle. Kinupkup niyo pa din ako kahit na hindi niyo ako kadugo. Maraming salamat sa inyo at binigyan niyo ako ng ganitong katagal na buhay. Napakaswerte ko po sa inyo. At sana sa susunod kong buhay, kayo na talaga ang maging magulang ko. Matapos siyang magbigay ng mensahe sa mga puntod ng mga magulang, nagtirik na siya ng kandila at naglagay ng basket ng bulaklak. Sinunod niyang puntahan ang pinaglilibingan ni Trixie. Kapatid ko, tawarin mo ako kung ang kitid ng utak ni Kuya. Tanggap kong immature ako at mas masahol pa sa may batang pag-iisip dahil sa ugali kong madaling mainggit. Kung nasaan ka man ngayon, Trixie, sana masaya ka na sa piling ng may kapal. Mas maalagaan ka at matututukan ka dyan ni na Mama at Papa at si Papa God. At sa muli natin pagkikita at magkasama tayo, yayakapin kita ng buong higpit na hindi ko ginawa sa iyo nung nabubuhay ka pa. Patawad, Trixie.
Hinalikan ni Gabo ang puntod ng kapatid. Nagtirik siya ng kandila. Tapos ay taimtim na nagdasal. Maraming salamat sa iyo, Trixie. Sana ay pumayapa nawa ang mga kaluluwa niyo nila Mama at Papa. Nakamit ko na ang hustisya na para sa inyo. Salamat, Kuya. Isang malamig na boses ang narinig niya sa itaas. I love you po. Lumipad na ang kapatid ni Gabo patungong langit. Kinawayan niya yon hanggang sa kainin na si Trixie ng bughaw na kalangitan. Wakas.